Isang napakabigat at nakakagulat na isyu ang gumugulo ngayon sa isipan ng milyon-milyong Pilipino. Totoo nga ba ang mga kumakalat na balita at haka-haka sa social media na si Secretary Ralph Recto na umano ang tumatayong acting president ng Pilipinas? Halos sumabog ang internet sa dami ng mga nagtatanong kung hindi na nga ba talaga kayang gampanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o PBBM ang kanyang mga tungkulin dahil sa umano'y patuloy na paglala ng kanyang kondisyon. Sabay-sabay nating hihimayin ang mga detalye rito. Ayon sa mga blind items at ilang mga kilalang political vloggers, madalas daw hindi na nakikita ang Pangulo sa ilang mga mahahalagang aktibidad at tila iba na ang mismong nagpapatakbo sa loob ng Malacanang. Dagdag pa sa kaguluhang ito ay ang tila walang prenong banggaan sa pagitan ng mga kilalang personalidad sa social media. Kamakailan lang, viral din ang balita kung saan diretsahang sinupalpal at binara ng kilalang si Ivan ang vlogger na si Ante Claire patungkol sa mga sensitibong isyong ito. Walang inuurungan ng banggaan online, at ang mga revelasyon ay tila naguhukay ng mga sikretong pilit na ibinabaon. Hanggang ngayon, hinihintay ng taong bayan ang malinaw na pahayag mula sa palasyo upang tuldukan ang mga nakakabahalang tsismis na ito. Ganito na nga ba kalala ang sitwasyon sa loob ng gobyerno na umabot na sa puntong pinag-uusapan na kung sino ang papalit? Naniniwala ba kayo sa mga kumakalat na usap-usapang ito o isa lamang itong paninira mula sa mga kalaban? I-drop ang inyong komento sa ibaba. Napapala na siyang ng Pilipino sa mga kapalpakan ng administrasyon. Ibibigay ko po sa inyo ang patungkol po dyan once na nakausap ko po si Secretary Chris Roque patungkol po dyan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Let Narciso DZRH. Yusek, ang Senado at ang Kamara kasado ng bumalangkas ng bayanihan 3 measure katulad ng ipinatupad noong COVID pandemic. Para daw sa agaran at pangmatagalang solusyon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinusuportahan po ba ng Pangulo itong hakbang na ito? Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Pero may mga nangyayari bang konsultasyon, halimbawa through PLLO at sa legislative para mas mapabilis or kung may inputs ang executive na dapat maisama doon sa bill? Sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano ba yung mga version nila. Kasi mabilisan dapat ito. Mas maganda po kung mas mapapabilis nila para po mapag-aralan maaga, para po ma-implement sa pinakamabilis sa pagkakataon. Sunod na tanong mula kay Sammy Denilla, Business Mirror. Good afternoon. Follow-up lang po dun sa tanong ni Ms. Let. Bali, yung Bayanihan 3 po ba, kasama po siya sa i-discuss ng uplift committee bukas? I-remind ko po, kasi maganda pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po, wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat ng suggestion nila ay open ang Pangulo para pag-aralan. Bali, clarify ko lang, hindi pa po siya nadi-discuss ng economic managers kung anong potential impact at saka kung saan pwedeng kunin yung funding for that Bayanihan 3B. Sa ngayon po, katulad ng pag-meeting namin kanina, pinag-uusapan po talaga ay supply ng oil, ang presyo ng produktong petrolyo, paano pa yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. So, dun po sa ngayon, ang tutok ng ating pamahalaan. Last na lang for my part, ma'am. Yung ano po kaya yung pwedeng topic na pag-uusapan ng uplift committee tomorrow? Sabi po ng Secretary, Kung gaano na karaming pulbur na sinisinghot ni Marcos Jr. ngayon, yun ang pag-uusapan nila. Wala silang pag-uusapan dyan. Siguro kung kumikita ba yung mga kaibigan nating oligarko? Ha? Magkano na kinikita nitong kaibigan natin na to ng may-ari ng malaking kumpanya ng langis? Paldo-paldo ba sila? O yung maleta, hihanda na nila. Ganun lang naman yung pag-uusapan nila dyan. Alam naman kukontrolin nila presyo. Alam naman kakastiguhin nila itong mga nagtataas ng presyo na to. Hindi nila gagawin yan. Kaibigan nila lahat yan. Oh. Ano sabi ni Saldico dito kay Lisa Araneta Marcos? Di umano. Siya yung mga nangingialam pagdating sa asukal,
bigas, sibuyas. O, yes, hindi siya. Di umano, sabi ni Saldico dun sa kanyang video. Tapos dito sa napakalaking oportunidad na to sa kanila, oportunidad to sa kanila yan. Wala naman silang pakialam sa sambayanan. Sa damdamin ng mga ordinaryong Pilipino. Kahit na mahirapan ng lahat, basta kumita yung mga kaibigan nilang oligarko at milyonar. Dahil yan ang popondo sa 2028 para sa kanilang mga kampanya. Di para sa kanilang mga caravan. Pagka nagkaroon ng kampanya sa 2028, pagka-election na season na, paldo-paldo pa rin sila. Kahit hindi manalo si John Vic Remulla, basta kompleto yung mga campaign na donation. Pagkahati-hatian ho nila yan, sigurado. Secretary Tess Lazaro, pag-uusapan po nila yung naging meeting nila with Iran, sa bansang Iran. So, baka ibibigay po niya marahil ang detalye patungkol po dito. Para dun sa mga kababayan nating umaasa na kahit pa paano, bababa na yung presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi yung naging matagumpay ang usapang pangkapayapaan ng Amerika at ng bansang Iran. Kaya ito mga mga kaibigan ng administrasyon na to, tuloy-tuloy lang ho sila sa kanilang kaligayahan ngayong mga panahon na to. Dahil kasunod ng balita na yan na hindi naging matagumpay ang usaping pangkapayapaan, muli hong sumipa ang presyo ng langis, at yung ibang mga stocks nagbaksakan ng presyo. Noong nagkaroon ng pistok, nagliparan. O ngayon nagbabaksakan na naman. At yung presyo ng langis lumilipad na naman ulit. Kasi yun ang bumaba tapos nagtaasan yung iba. Dito naman, tumaas yung langis o yung iba naman nagbabaksakan. Dahil nga dito sa napakalaking balita ho na to, kagabi pa ho ata itong mga kababayan, di ho natin nakita. Kasama po kaya doon yung projections ng kung magiging extended pa po yung Middle East crisis? Kung, again? Economic projections, kung ma-extend po yung Middle East crisis. Middle East crisis. Hanggat hindi po natatapos yung gulo sa Middle East, may crisis sa Middle East. So definitely, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas ma-lessen ang impact ng oil crisis dito sa Middle East, yan naman po yung pinag-uusapan. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, yung mandate po ng ICI said it should prioritize infrastructure projects and flood control projects within the last 10 years. Kasama po ba yun sa final report ng ICI considering na hindi pa po siya public document, hindi pa open po? Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayo respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI. But since naipasa na po sa OP, nakita po ba ng Pangulo na kasama ito sa report nila? Wala tayong masasabi dahil binibigyan po natin ng respeto ang Ombudsman at ang DOJ. Kung kinakailangan nilang magsalita patungkol po dito, sila na po ang binibigyan ng authority to tell something about that. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino Yan. ba ang nanghudas? Teka lang, bago mo sagutin yung ng hudas, sagutin mo muna yung full disclosure. Kaya yan ang problema sa'yo, ante, yung mga importanteng detalye. Walang kwenta yung hudas-hudas na yan. Nasaan na yung report ng ICI? Pambihira. Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020, na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, Fake news. Ante Claire ha, fake news yan, hindi totoo yan.
na nag-umpisa ang Ghost Project 2022. Hindi, na napakalaking kasinungalingan. Doon sa oral argument sa Korte Suprema, nagkalitaw-litaw, nung pagpasok ng administrasyon na to, 2023, doon sumipa yung mga unprogrammed appropriation. At kung meron mang Ghost Project noong 2022, anak ng toko, hindi papalusutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sigurado, ginamit na yan nung nagdaang kampanya laban dyan sa amo mo. Dahil kasama siya ni VP Sara. At ginamit na yan ng mga makakaliwang grupo, dilawan pinklawan, panlaban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng 6 na taon, AJK lang ang kanilang paulit-ulit na banat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin nyo ba kung merong Ghost Project sa panahon ni Tatay Digong, ay ang liliwanag ng mata ng mga dilawan at pinklawan na yan, hindi nila makikita. Yan ang sinasabi na ni Ante. Sinungaling. Nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang 2025 Ilabas nyo yung report. ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakaraang administrasyon. Fake news. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, Pero para makita yan, ibig sabihin may report na, may ginawa ang ICI, yung comprehensive report, yun ang kailangan. Ano yun? Numero? PowerPoint presentation? ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies. Bakit hindi isa publiko? Pera naman na sambayan ng Pilipinong pinag-uusapan dyan, bakit hindi isa publiko? Kung ano yung findings ng ICI, Na mag-iimbestiga patungkol dito. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICI. Opo, depende na po sa kanila yan. So we respeto po sa kanila, dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang Ombudsman po ay independent body. Follow-up question mula kay Paulo ka Ang ba? DOJ, Independent. ibibigay po natin sa authority, no? I'm not... Lakas ng tama nitong alin na to. Ang DOJ kontrolado ng executive, kontrolado ni Marcos Jr. Pagka sinabi ni Marcos Jr., ibigay niyo yung report na yan sa sambayan ng Pilipino yan. Kailangan makita ng ating mga kababayan yan. Anong DOJ bibigay natin DOJ? Ka ba presidente para magdesisyon ng ganyan? I'm not saying na ibibigyan ng authority, pero nasa sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Ayun nga po yung itatanong ko sana. To reiterate Tristan's question, will the President endorse the full disclosure of the ICI report, Yan. DOJ being under the executive? Nako, Nasa yabi ganyan. DOJ na po yan. Nasa discretion po nila yan. Okay. Ma'am, sorry, last. Balikan ko lang po yung tungkol sa Iran and the Philippines agreement to allow safe passage sa Strait of Hormuz. Ma'am, how exactly will that improve the supply situation of petroleum in the country? Kasi po parang, like Tristan said, it's a diplomatic win. Yes, I think we can all agree on that. But the bottom line is, ang concern po ng tao, una presyo, kung hindi pa po ma-improve ang presyo, how exactly will that improve supply? Una-una po, nagiging problema ang hindi pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na mahihirapan tayo makakuha ng supply. So kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin ang epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Ma'am, how exactly does that work? May ano ho ba? Parang may toll plaza? May toll gate ba? O, may Pilipino ba dyan? Pilipinas ba papunta yan? Paraanin. How does that work? So definitely bago lumabas yan, kasi meron nga tayong Terran and Marina authorities, makikipag-ugnayan po yan para malaman nila kung ano yung Philippine flag vessel na dadaan. Do we have numbers kung sa ngayon po 50 days ang supply ng fuel natin eh. Meron ho ba tayong datos kung ilang araw ang pwedeng idagdag ng agreement na ito sa supply situation ng bansa? Ulitin natin, mamaya pong alauna makakasama po natin si Secretary Sharon Garin para sa mas detalyeng report patungkol po dyan. Salamat po.
Huling tanong mula kay Marisol Alili, TV5. Ma'am, quick follow-up lang dun sa ICI. May nabanggit po kasi kanina si Mayor Magalong na may natatanggap pa rin daw po siyang mga information na until now, meron pa rin daw ilang mga personnel ng ICI yung hindi pa rin daw nabibigyan ng sweldo hanggang ngayon. Any comment po? Nasaan na yung pondo? Ano, ninenok na naman ng mga magnanakaw sa Malacanang, ganon? Pati sweldo nung sa ICI, di ba pinondohan naman yan? Ang budget po ay matagal na nasa ICI. Hindi na po hawak ng Office of the President kung mapapasweldo ba o hindi napapasweldo ang mga ICI workers. Nasa kamay na po yan sa pamumuno po ng ICI. So mas maganda po yan, siguro bigyan natin ng konting legal advice. Kung meron po silang hindi na pagkakasunduan, syempre unang-una po kausapin muna yung liderato. At kung hindi tumutugon, ayaw man natin gawin to, pero pagka legal na proseso, magbigay ng demand letter. Pero I doubt na hindi makikipag-ugnayan si Justice Reyes patungkol po dyan. Nandyan po sa kanila ang budget. Thank you, sir. Wala lang tanong mula. Parang merong isang individual dyan sa dyan sa ICI na binulsa lahat noong magkano yun? 80 million ba yun? Malaki-laki ho 800. Nakalimutan ho natin. Nandali lang. ICI budget. Malaki yung binigay na budget dyan. Malaki yung binigay na budget sa kanila. Pinondohan ho silang 41.4 million pesos. Saan napunta yung pera na yun? Yung approved budget ho nila approximately 41 million. Umigot kumulang ha. Saan napunta yun? Baka kinuha ng mga magnanakaw sa Malacanang. Diba? Yun lang naman yun eh. Okay, magpapaimbestiga na tayo, magpapapogi pa tayo, kikita pa tayo. Mula sa MPC, balik sa Yusek. Nagtawo tayo dito kay Attorney Trix dahil nga doon sa kumakalat na balita ngayon na di umano si Recto ang acting president ngayong mga panahon na to. Malaking balita ho ito mga kababayan. Game. Po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Ang pag-uusapan ngayon natin ang umuugong na acting president na sinasabing designation daw ni Secretary Ralph Recto, ni ES Ralph Recto. Right off the bat, sasabihin na natin ngayon pa lang, wala tayong nakitang appointment as acting president si Secretary Recto, si ES Recto. Wala po tayong nakikitang ganon at wala pong announcement sa media, wala rin pong announcement ang ating PCO. Bakit rumaragsa yung balita na ganon? Ang tingin ko, somebody made a mistake somewhere. Ang itinalaga na in charge ni Pangulo, may mga nagsasabing itinalaga si ES Ralph Recto ni Pangulo pending his trip or during his trip, alleged trip to New York. Okay, so ang dami ditong patong-patong. Number one, is the president in New York? Was there an announced travel? Wala po tayong nakikitang ganon. May umikot na video na sinasabi daw ni Undersecretary Claire Castro na papuntang New York yung mag-asawa. However, pinabulaanan na ito ng ilang mga nag-post na nagsasabing yung kinote na video na yon ay luma. So, we have no announcement that the president is abroad. Okay. If the president is not abroad, there is no need for a caretaker or anything like that. Bakit caretaker lang kung presidente abroad? Because he is not incapacitated. Hindi po kailangan ang vice-presidente ang mag-take over at may president na po yun. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po vice-presidente ang itinatalaga pag abroad ang Pangulo. Okay? Abroad does not equal incapacity. Okay? Now, hindi ko alam kung sino ang nagpasimuno at nagsasabing acting president daw si ES Ralph Recto. Wala pong ganun. Okay? May nag-isip siguro na since siya yung nilagay in charge, acting president siya. However, sabihin na natin dito, and as forcefully as possible, ang terminong acting president, nakikita yan sa saligang batas. Maaaring itakda ang vice-presidente and only the vice president bilang acting president kapag
ang Pangulo ay temporarily incapacitated. Okay? It's not about what he knows, Ma'am Teresa. It is not about what he knows, what he does not know, or anything like that. He cannot be acting president. Bakit? An acting official dispenses or exercises all the functions of the official that he is acting for. So kung acting secretary ka, lahat ng duties, responsibilities, powers, and mandate ng secretary ng kalihim ay pwede mong gawin. Kung OIC ka, hindi lahat. Posibleng day-to-day functions lang. But you cannot exercise the discretion given to the secretary. Okay? Same with the president. Pwedeng caretaker. Nag-a-assist si ES. Si ES pwede yang pumirma on behalf of the president. Halimbawa, ng mga executive orders and so on kung itinalaga ito ng ating Pangulo. So, kung delegated function yan, pwede yan. And pwede rin yan temporarily. Pwede yan, si ES ang pumipirma ng mga EOs in the absence of the president. Yan. Absence meaning nagtatravel siya and so on. So, uulitin ko, wala po tayong nakikitang designation kay ES Ralph Recto na siya po ay acting president. Okay? Walang ganon. Huwag niyo pong sasabihin yan dahil baka mamiligro yung mga account ninyo. Uulitin ko, wala po tayong nakikitang nagsasabi na acting president si Ralph Recto. Ngayon, pwede nating sabihin na, bakit ganyan ang asta mo? Bakit gumagawa ka ng mga desisyon? Kasi hindi po yan kasama sa sa mga delegations of the ES in the absence of the president. If the absence is merely for travel and the president is not incapacitated. Okay? Pag incapacitated ang presidente, meaning he cannot dispense the functions of a president. Pag nagta-travel yan, he can. He is the president no matter where he is. Okay? Pero kapag may sakit siya, may temporary insanity, inooperahan and therefore wala siyang malay. Yan po ay incapacity kasi hindi natin siya pwedeng gisingin. Mr. President, kailangan ninyo mag-declare ng state of emergency. Walang ganon. Hindi caretaker ang magde-decide niyan. In cases like that, it should be an acting president because that is a decision solely given to the president. So, ko, medyo kinakabahan ako dun sa ilang mga nag-comment sa page natin na bakit siya yung acting president? Ganon. So inuulit natin, wala akong nakikita na dinesignate siya na ganon because that would be unconstitutional also. I doubt if itinalaga siya na acting president. Walang ganon. Now please, for the love of everything that is good, don't tell me that magbebendalo naman sila. Hindi. Kasi yung ganyan, ang dali kumuha ng TRO, ang bilis-bilis lang yan. Because it is evident on the face of it, you cannot be designated an acting president because the Constitution is clear. Ang acting president na pwede lang, isa lang, yung vice-presidente. Are there any rules that define the rule of a caretaker? Kakasabi ko nga lang po, caretaker, OIC, lahat yan, anything below an acting capacity means that you cannot exercise discretion. Hindi ka pwedeng mag-appoint, hindi ka pwedeng mag-disappoint, meaning you cannot fire anybody. Okay, because these are solely within the discretion of the president. Okay. When it comes to making decisions that are solely or belong to the president, hindi po yan pwede sa caretaker. Hindi po yan hindi pwedeng magpa-declare ng martial law. Okay?
kinakabahan ako sa mga account ng mga tao. Nag-aalala ako, syempre ang daming nagfo-follow pagkatapos sabi na bakit siya yung acting president? Hindi po siya itinalaga na acting president. Posibleng caretaker, lalong-lalo na kung the president still has all his facilities and he is simply traveling. Huwag niyo akong sabihan ng bendalo, ha? Wag po ganyan. Because the law, the civil code presumes that people will act within the law. They will act in good faith. Presumption po yon. So pag sinabi ninyo na hindi nila gagawin yon, kailangan may ebidensya kayo nun. Because the presumption is of innocence. The presumption is people will act with good faith. Now, I'm not saying I don't understand the emotion behind that. I do. I understand. I understand the loss of trust in officials of this administration. That is as plain as the nose on anybody's face. Okay lang yan when you feel that way, but do not make the assertion. Okay? I'm simply giving this advice to protect you and to protect your accounts. Marami pang leeway within the law to express our disappointment. Ang bawal is yung nag-iimbento tayo ng nakakapanira or nakakagulo, nakaka-confuse. So, pwede naman tayong manawagan. Oy, Mr. President, mag-press briefing ka naman. Yun yung dahilan kung bakit pinagdududahan ng mga tao yung authenticity ng mga statements na nasa Mount Samat ka talaga, na live kayo sa Mount Samat, ganyan. Pwede yun. Okay? Pwede nyo ring sabihin na, bakit hindi, nasa ng presidente, bakit si ES lang parating nakikita at si ES ba ay within the bounds of his duties as the executive secretary? Sabi ni Jason Yang, sa batas ni Trixie, kailan ako gumawa ng batas? Hindi ko kasalanan if you feel disappointed. I am simply telling you what the law is. So bakit naging ganyan? Bakit sa batas ni Trixie? Wow! That's not saying anything except you're expressing your disappointment in me when all I am telling you is what the law says. Now, you can choose to not believe me, kailang yan. But you can also choose not to be here. Since hindi ka naman naniniwala at sa tingin ninyo, sa batas ko, then mali-mali yung sinasabi ko, nobody has forced you to be here. Nobody forces you to listen to somebody you do not believe in. Next. So yung mga sinasabi nyo, nagbibendalo naman sila. Saan? Kailan? Patunayan natin. Or at the very least, i-express natin na hindi tayo nagtitiwala. Sure, Mr. President, sure, ang ES, ang sipag-sipag, siya yung nakikita. Ikaw, Mr. President, di ka namin nakikita. Mag-press briefing ka naman. Kasi umarag sa ang balita tungkol sa inyong sakit, sinabi na rin ng inyong kapatid, may sakit ka pala, nasan yung nag-aalaga sa inyo? O di ba nasa na nga ba yung nag-aalaga sa inyo? Anong ginagawa? Pwedeng ganun. Pero let's not lie. Let's not make assertions that are not there or do not have any basis. Kasi this is also for your protection. Ganito ang nangyayari. Kaliwat kanan yung pag-file ng mga kaso. Nagbanta si Press Secretary Dave Gomez. Ngayon, okay lang, if you choose to do that because you want to be an activist, you want to push the envelope, okay rin lang yan. Okay yan. Kasi we can test the law. Kung gusto ninyong magpakulong, tapos ite-testing natin, o willing kayong makasuhan, at ite-testing natin kung tama ba yung pag-file ng kaso sa inyo, okay rin lang yan.
But for those who do not intend to be that heroic, then we have to operate within the bounds of the law. So again, bakit hindi na lang natin sabihin ng maayos? Press briefing naman dyan, personal, Mr. President, no? Live. At saka, yung live talaga, hindi yung re-live. No, Sir Maru. Sabi ni Maru, kung wala po president sa Malacanang, then Sarah should be there sana. No, ma'am or sir. Hindi po kasi nire-require yan eh. Walang batas at wala yan sa saligang batas. Pero in case temporarily